Isang napakagandang gabi po sa lahat. Kumusta po kayo mga kapuso? Ako po si Clara at muli ninyo akong makakasama sa isang paglalakbay na hahaplusin at susubok sa ating mga damdamin dito sa Kwentong Puso. Minsan, ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa pagmamahalan. Ito ay tungkol din sa dignidad at pagpapatawad. Lalo na kung ang pagpapatawad na yon ay ang pinakamabigat na utang na loob na kailangan mong bayaran sa sarili mo. Handa na ba kayong pakinggan ang isang kwentong magpapakita kung paanong ang isang taong may hiya ay matututong maging matapang para sa pag-ibig at katarungan? Sabi nila, ang puso ng isang ina ay parang sinigang. Kung gaano ito kaasim at kapait, siya namang init at ginhawa ang idudulot nito. Pero paano kung ang asim na yon ay hindi mula sa sampalok, kundi sa isang kasinungalingan at isang lihim na halos sumira sa iyong buong buhay? Magiging sapat ba ang pag-ibig ng isang ama para ipaglaban ang isang babaeng pinili ng puso ng kanyang mga anak? Nasaan? Nasaan ang diamond locket ng mama ko, Sel? Sagot! Sel Soriano, nanlamig ang buong katawan. Parang may pumilipit sa lalamunan niya. Ang tinig na yon, may lason. Si Doña Salvacion, nakatayo sa dulo ng mahabang hagdanan. Ang matanda, suot ang kanyang best pangbahay, ay mukhang hukom na naghihintay ng desisyon. Sa tabi niya, si Clarice, ang parang Diyosang kapatid ng namayapang asawa ni Adrian. Nakangiti ito, pero parang peklat ang nangiti. Ang diamond locket, isang relikya ng pamilya Montemayor. Bakit? Ilang gabi na siyang naghanda ng sinigang para sa mga bata. Inigo, Mateo, Luna. Ilang gabi na siyang naghugas ng kanilang mga uniform. Nilinis ang buong villa. Ang mga kamay na ito, nagbigay ng ginhawa, nagbigay ng pag-asa. Pero ngayon, ang mga kamay niya ay nanginginig. Di Donya, utal ni Sel. Wala po akong alam. Wala po akong kinuha. Wala? Singal ni Clarice. Lumapit at kinuha ang maliit na backpack ni Sel na nasa likod ng sofa. Bakit hindi natin tignan? Mabilis. Walang respeto. Binuksan ni Clarice. Ibinuhos ang laman sa marmol na sahig. 3 t-shirt, isang lumang picture ni Sel at ng kanyang lola, at isang pares ng tsinelas. Kita mo na, Donya. Wala naman. Di ba? Sel, pilit na pinigilan ng luha. Saan ba talaga ito patungo? Nagmamadali ka kasing umalis, Hija. Sabi ni Doña Salvacion, matalim ang tingin. Kaya hindi mo na isalansan ng maayos ang lahat ng alaala mo. Pumitik si Clarice. Isang maid, si Aling Lita, lumapit at nagbigay ng isang luma, tattered envelope kay Adrian. Adrian, malumanay ang boses ni Doña S, pero pamatay. Baka nakalimutan ni Sel na isauli ito. Tingnan mo ang laman. Kinuha ni Adrian ang sobre. Si Adrian, ang amo niya, ang lalaking nagbigay sa kanya ng pag-asa na maging pamilya ulit ang villa. Ang lalaking nanonood lang ngayon. Binuksan ni Adrian. Isang birth certificate, isang pangalan, Celestina S., ang araw, ang buwan, ang taon, at sa father's name, Blanco. Galing iyan sa charity kung saan siya nagtrabaho, Adrian. Isang lihim na matagal nang alam ng pamilya Montemayor. Napatigil ang lahat. Bumigat ang hangin. Hindi lang siya isang magnanakaw ng gamit, Adrian. Doña S. pumunta sa dulo ng hagdanan, tumingin kay Sel na parang dumi. Siya ay isang babaeng nag-iwan sa kanyang sariling anak. Isang babaeng hindi. Bulong ni Sel. Parang pinatay siya ng 2 beses sa loob ng 3 segundo. Ang hiya, shame, ay mas mabigat pa sa mga diamante ng buong pamilya Montemayor. Oo, totoo yun. Dati siyang naging mahina. Wala akong kalaban-laban. Napatingin si Sel kay Adrian. Matigas ang mukha niya. Puno ng pagkabigla at pagdududa. Walang pagtatanggol. Walang salita. Biglang, sa itaas, narinig niya ang iyak ng mga bata.
Mama Sel! Mama Sel! Huwag ka pong umalis! Ang yak ni Luna, ang pinakamaliit, ang anchor niya, pero wala siyang magagawa. Hindi siya makalaban. Umalis na po ako, Donya, sabi ni Sel. Kalmado na, pero parang tinig ng patay. Kinuha niya ang backpack. Lumakad siya. Mabuti. Donya S. bumulong. Ang mga Montemayor ay hindi dapat madungisan. Paglabas ni Sel, may nahulog sa lupa. Isang maliit, lumang silver locket. Nakita ni Adrian. Tumalon ang puso niya. Pamilyar. Pero hindi niya maalala kung bakit. Tumalikod si Sel. Hindi siya lumingon. Adrian, nakatayo lang, walang ginawa. Hayaan siyang umalis. Wala siyang karapatang maging ina. Ang mga salitang yon, naging kadena na nagbikis sa kanya. Adrian, ang locket, iyan ang ginamit kong pambala kay Sel. Clarice, ngiti-ngiti. Bakit? Tanong ni Adrian, pero parang hangin lang ang boses niya. Wala lang, para mabilis siyang umalis, para sa mga bata. Ang iyak ng mga bata sa itaas, kasabay ng tunog ng pintuan na isinara ni Sel, ay naging isang napakabigat na katahimikan. Isang linggo, walang araw na walang gulo sa Villa Montemayor. Ang mga bata, parang mga rebelding hukom. Inigo, ang pinakatahimik, ay nagtatago na lang sa ilalim ng hagdan. Mateo, ang pinaka-agresibo, ay sinisira ang lahat ng laruan na regalo ni Clarice. At si Luna, ang puso ng grupo, ay hindi na kumakain. Ayoko ng French toast. Hindi ito sinigang ni Mama Sel. Sigaw ni Luna. Itinapon ang tinapay sa sahig. Si Clarice, nakaupo sa tabi ng mesa, nagpapanggap na kalmado. Suot niya ang isang expensive na damit. Ang kanyang buhok, perfectly styled. Perfect ang lahat sa kanya, pero wala siyang puso. Hija, kumain ka na. Malumanay niyang sabi, masyadong formal. Ikaw ang masamang bruha? Sigaw ni Mateo. Umalis ka. Gusto namin si Mama Sel. Iyan ni Clarice, bahagya lang. Ngumiti lang siya kay Adrian. Kailangan lang talagang disiplinahin ang mga bata, Adrian. Kaya sila nagiging wild dahil sa labis na pagmamahal ng isang katulong. Adrian, nakatayo sa may pinto. Wala na namang masabi. Ang mga salita ni Clarice ay parang rehas na gumagapos sa kanya. Tumpak ba talaga ang ginawa ko? Naramdaman niya ang malamig na silver locket sa coin pocket ng kanyang pantalon. Hindi niya ito magawang itapon. Gabi. Ang mga bata. Halos walang tulog. Pumunta si Adrian sa kanilang kwarto. 3 bata, yakap-yakap ang bawat isa. Walang nagsasalita. Hinaplos niya ang buhok ni Inigo. Bakit hindi kayo matulog, mga anak? Wala pong kanta. Bulong ni Inigo. Wala si Mama Sel. Ang boses ni Sel. Ang awit niya, isang halo ng folk song at lullaby, isang awit na puno ng pag-asa at pananampalataya. Kinuha ni Adrian ang kanyang laptop. Nag-type siya sa search bar. Sel Soriano, Charity. Birth certificate. Ang mga bata ay ang kanyang laban. Ang lihim ni Sel, ang kanyang pagdududa. Nakita niya ang maliit na post-it note na idinikit niya sa locket. Charity name, Arugan ng Pag-asa. Ay click niya ang search. Walang lumabas. Not found. Biglang may nahulog sa desk ni Adrian. Mga drawing, 3 piraso. Ang isa, sinigang, may smoke na lumalabas. Mukhang masaya. Ang pangalawa, si Mama Sel, may halo sa ulo. Ang pangatlo, si Clarice, may sungay at may itim na ulap sa ulo. Napangiti si Adrian, pero may kirot. Kahit sa murang edad, nakikita nila ang kinabukasan. Isang tawag, ang kanyang private investigator na si Rico. Sir, kaka-check ko lang sa records ng SEC at DSWD ng Arugan ng Pag-asa na Charity na binanggit niyo. Huminga ng malalim si Adrian. Sir, fake po.
Walang ganyang pangalan na registered sa buong rehiyon. Mukhang fabricated. Napuno ng lamig ang katawan ni Adrian. Kung ang charity ay peke, ang birth certificate ni Sel, legit man o hindi, ay ginamit sa isang kasinungalingan. 3 araw. Sel, nasa isang maliit na bahay sa barangay ng Maligaya. Ang amoy ng sariwang hangin, masarap, pero ang kirot sa puso niya, hindi nawawala. Nagtatrabaho siya sa isang karinderya ng kaibigan niya, si Aling Nena. Naghihiwa ng gulay, naglilinis ng plato. Ang lahat ay simple, pero ang bawat sandali, puno ng pangungulila sa mga bata ng bilya. Sel, okay ka lang ba? Tanong ni Aling Nena, nakatingin sa malalim na eye bags ni Sel. Parang wala kang tulog. Okay lang po, Aling Nena. May iniisip lang. Ang iniisip niya, ang mga iyak ng mga bata. Ang mukha ni Adrian, puno ng pagdududa, ang hiya na umukit sa kanyang kaluluwa. Ang pagiging ina ko, totoo ba ang sinasabi nila? Biglang may pumaradang SUV sa labas ng karinderya. Nagtinginan ng lahat. Bumaba si Clarice, naka-sunglasses, mukhang socialite na napadpad sa maling lugar. Lahat ng mata nasa kanya. Kahihiyan ang naramdaman ni Sel. Bakit siya nandito? Lumapit si Clarice. Ang kanyang ngiti, parang ahas. Hello, Sel. Mahinahon niyang bati. Pero may lamig. Pwede ba tayong mag-usap kahit saglit lang? Dinala ni Sel si Clarice sa likod ng karinderya, malayo sa mga usisero. Straight to the point na ako, Sel, sabi ni Clarice. Inilabas ang isang brown envelope. May laman. Pera. Alam kong nahihirapan ka. Ang offer ko, simple lang. Tanggapin mo ang pera at pirmahan mo ito. Inilabas niya ang isang kasulatan. Ang titulo, Waiver of Parental Rights and Claims. Pirmo mo ito, Sel, at kalimutan mo na ang lahat. Ang anak mo, ang Villa Montemayor, ang mga bata. Wala kang karapatan sa kanila. Dahil ikaw ang nag-iwan. Ang mga salita, parang kutsilyo na humiwa sa puso ni Sel. Hindi totoo yan. Sumigaw si Sel, ang unang beses na lumaban siya. Pinilit lang ako. Pinangakuan ng buhay na mas maayos para sa anak ko. Hindi ko siya iniwan. Pinilit. Clarice tumawa ng bahagya. Excuse mo lang yan, ang totoo. Mahina ka. Duwag. Ibinato ni Clarice ang sobre ng pera sa paanan ni Sel. Ito, pangtustos sa pangangailangan mo. Utang na loob na rin sa pamilya Montemayor na nagbigay sa iyo ng trabaho. At pirmahan mo ito. Kung hindi, alam kong ayaw mong madamay ang mga bata. Diba? O baka gusto mong malaman ni Adrian ang lahat ng detalye ng pag-iwan mo sa anak mo? Naningkit ang mga mata ni Sel. Ang galit, ang injustice, ang pangungulila, lahat ay naghalo. Hindi ko pirmahan yan, mahina niyang sabi. Ano? Clarice, nagulat. Ang anak ko. Sel, lumakas ang boses. Hindi ko siya iiwan ulit. Kailangan ko siyang mahanap. Hindi ko kayang pirmahan yan. Golden moment. Nanginginig ang kamay ni Sel. Hindi dahil sa takot, kundi sa galit. Huminga siya ng malalim. At sa unang pagkakataon, hindi siya yumuko sa harap ng Montemayor. Tumayo siyang tuwid. Dangling mystery. Bakit masyadong matindi ang galit ni Clarice sa kanya? Ano ba ang pinag-ugatan nito? May connection ba ito sa silver locket? Cliffhanger. Papalabas si Clarice. Galit. Pero sa gilid ng eskinita, may nakasaksi sa lahat. Si Adrian, nakita ang lahat. Narinig niya ang bawat salita. Nagtago si Adrian sa likod ng isang puno ng mangga. Ang puso niya'y kumakabog. Narinig niya ang lahat. Ang sakit sa tinig ni Sel. Ang kasinungalingan sa mga salita ni Clarice. Wala siyang karapatang maging ina. Naalala niya ang mga drawing ng mga anak niya. Si Sel na may halo. Si Clarice na may sungay. Sumakay si Clarice sa kanyang SUV, nagmamaneho palayo. Si Adrian, nag-init ang ulo. Sumakay siya sa kanyang kotse, ang kanyang mga kamay,
ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Pagdating sa Villa Montemayor, dumiretso siya sa sala kung saan nandoon si Clarice, nakaupo, nagpapanggap na nagbabasa ng magazine. "Anong ginawa mo, Clarice?" Sumabog si Adrian. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong villa. Nagulat si Clarice. Inilagay ang magazine. "Anong pinagsasabi mo, Adrian? Ang ginawa mo kay Sel, ang kasulatan, ang pera." Lumapit si Adrian. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. "Bakit mo ginagawa sa kanya yan? Wala ka bang puso?" Tumayo si Clarice. Ang kanyang nangiti. "Pekas, para sa kabutihan lang niya ni Sel, Adrian, at ng pamilya. Hindi pwedeng may mantsa ang pangalan ng Montemayor. At hindi rin pwedeng maging ina ng mga Montemayor ang isang Sel Soriano. Para sa kabutihan? O para sa sarili mong kabutihan?" Sumigaw si Adrian. "Ang charity na Aruga ng Pag-asa ay peke. Hindi ba't ikaw ang nagbigay kay mama ng impormasyon tungkol doon?" Nagulat si Clarice. Nawala ang kanyang nangiti. Adrian, hindi ko alam ang sinasabi mo," utal niya. "Pinagkakatiwalaan ko lang ang sinabi sa akin ni Donya. Huwag kang magkunwari, Clarice." Adrian, napaupo sa sofa. Ang kanyang konsensya ay bumabagabag sa kanya. Tama ba talaga ang pagdududa ko sa kanya? Si Clarice, ang kapatid ng aking yumaong asawa, ang nag-alaga sa mga bata, pero ang mga iyak ng mga bata, ang mga drawing, ang silver locket na nasa bulsa niya. Kinabukasan, tumawag si Adrian kay Rico, ang private investigator. "Rico, may bago tayong imbestigahan. Ang charity na Aruga ng Pag-asa. Gusto kong malaman mo ang lahat ng koneksyon nito kay Clarice, lahat ng bank accounts, lahat ng transactions." Golden moment. Adrian, hawak ang locket. Naramdaman niya ang lamig ng metal. Naalala niya ang isang panaginip. Isang bata, umiiyak, at ang locket na ito nasa kamay ng bata. Sino ka, bata? Dangling mystery. Bakit pamilyar kay Adrian ang disenyo ng locket na yon? May connection ba ito sa kanyang yumaong asawa? At bakit ang locket ang susunod na ipinambala ni Clarice kay Sel? Cliffhanger. Habang nagsasalita si Adrian kay Rico, biglang may narinig siyang tunog sa labas ng pintuan. Parang may naghulog ng isang bagay. Pagbukas niya ng pinto, isang lumang diary ang nakita niya. Sa cover, may nakasulat na pangalan. Diana. Ang pangalan ng yumaong asawa niya. Nanginginig ang mga kamay ni Adrian habang hawak ang lumang diary ni Diana. 5 taon na ang nakalipas mula nang huli niyang hawakan ang anumang pag-aari ng asawa. Ang bawat pahina, puno ng mga alaala. Binuksan niya ang diary. Ang unang pahina, may sketch ng mga bata. Si Inigo, Mateo, at Luna. Noong sanggol pa. Pero sa bandang dulo ng diary, may nakita siyang entry na nakasulat sa ibang handwriting, hindi kay Diana. Mas malinis, mas formal. Ang petsa, 5 taon na ang nakalipas bago pumanaw si Diana. Clarice came to visit today. She brought a case file from a charity. Aruga ng Pag-asa. About a young woman, Sel Soriano, who had to give up her baby for adoption due to extreme poverty. Napahinto si Adrian. My heart breaks for her. Clarice said she wants to help Sel find her child. I asked her to discreetly investigate. I want to help this Sel Soriano. I feel a strange connection to her story. Napabuntong hininga si Adrian. Ang charity, ang pangalan ni Sel, ang silver locket na nasa bulsa niya. Ang lahat ay unti-unting nagdudugtong. Clarice knew Sel all along. Biglang may nakita si Adrian na isang pahina na punit. Isang bahagi ng entry, nawawala. Ang kirot sa kanyang dibdib, lumalakas. Kung si Diana, ang kanyang asawa ay may pusong ginintuan na gustong tumulong kay Sel, bakit si Clarice, ang kapatid niya, ay kabaligtaran? Maya-maya, tumawag si Rico. Sir, may nakita akong kakaiba sa records ng bangko ni Clarice.
May regular na paglilipat ng pera mula sa kanya papunta sa isang account. Ang pangalan ng account, Soledad Reyes. At ang account na ito, sir, ay konektado sa isang orphanage sa probinsya. Orphanage? Adrian nagulat. Hindi ba charity ang sinabi sa amin? Yun nga po ang nakakapagtaka, sir. Ang aruga ng pag-asa ay wala. Pero ang account na ito, ang koneksyon sa orphanage, parang may iba pang nangyayari. Napatingin si Adrian sa locket. Hindi niya mapigilan ang kanyang mga kamay na panginginig kung ang anak ni Sel ay nasa orphanage. Ang mga salita ni Diana sa diary, umalingaw-ngaw sa kanyang isip. I feel a strange connection to her story. Golden moment. Adrian, ipinikit ang kanyang mga mata. Nakita niya ang mukha ni Sel, ang kanyang tapang sa karinderya, ang kanyang mga luha, ang kanyang dignidad. Napagtanto niya na ang koneksyon niya kay Sel ay hindi lang dahil sa mga anak niya, kundi sa katarungan. Dangling mystery. Sino si Soledad Reyes? Ano ang kanyang papel sa orphanage? At ano ang nasa punit na pahina ng diary ni Diana? Cliffhanger. Si Adrian, walang pagsalinlangan. Sumakay sa kotse, tinungo ang karinderya ni Aling Nena. Kailangan niyang makausap si Sel. Hindi na siya pwedeng maging bulag. Umaga. Tahimik ang karinderya ni Aling Nena. Tanging ang amoy ng sariwang kape at sinangag ang bumubuo sa hangin. Nagpupunas ng mesa si Sel nang biglang bumukas ang pinto. Si Adrian. Napatigil si Sel. Ang puso niya tumalon. Matagal na niyang hindi nakikita ang mukha nito. Ang kanyang amo. Ang ama ng mga batang minahal niya. Adrian! Bulong ni Sel. Parang panaginip. Lumapit si Adrian. Ang kanyang mukha seryoso. Walang galit, walang pagdududa. Tanging determination. Sel, kailangan nating mag-usap. Sabi ni Adrian. Ang kanyang boses ay malalim. Kailangan mong malaman ang totoo. Dinala ni Sel si Adrian sa isang sulok ng karinderya. Umupo sila. Nalaman ko ang tungkol sa charity. Simula ni Adrian. Aruga ng pag-asa. Fake ito, Sel. Walang ganyang charity. Nagulat si Sel. Fake. Pero sinabi sa akin na doon ko ibibigay ang anak ko para may mag-alaga. Alam ko at nalaman ko rin na ang asawa ko, si Diana, ay gustong tulungan ka. Sa totoo lang, siya ang unang nakakaalam sa sitwasyon mo at siya ang humiling kay Clarice na tulungan kang hanapin ang anak mo. Nanlaki ang mga mata ni Sel. Si Ma'am Diana, gusto akong tulungan? Oo, pero may kakaiba. May records ng bank transaction mula kay Clarice papunta sa isang account na konektado sa isang orphanage sa probinsya. Ang pangalan ng account, Soledad Reyes. Ang lahat ay parang puzzle piece na unti-unting nagdudugtong. Ang hiya ni Sel, nabawasan ng bahagya. Hindi niya pala talaga inabando na ang kanyang anak. Nalinlang lang siya. So, ibig mong sabihin, Sel, Adrian tumingin sa kanyang mga mata. Nagamit ka, nalinlang ka. Naramdaman ni Sel ang init ng luha sa kanyang mga mata. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi ng pag-asa at galit. Pero bakit? Bakit gagawin sa akin ni Clarice ito? Tanong ni Sel, puno ng pagtataka. Hindi ko pa alam ang lahat, Sel, pero may kutob ako. May malalim na dahilan si Clarice. Inilabas ni Adrian ang silver locket mula sa kanyang bulsa. Nakita ko ito sa labas ng bilya noong umalis ka. Isang silver locket. Ito ba ang anak mo? Golden moment. Kinuha ni Sel ang locket. Sa likod nito may maliit na engraving. M. Ang unang letra ng pangalan ng kanyang anak, Maria. Niyakap niya ang locket, ang tanging alaala ng kanyang anak. Dangling mystery. Bakit punit ang isang pahina sa diary ni Diana? Ano ang nakasulat doon na gustong itago ni Clarice? At ano ang koneksyon ni Soledad Reyes sa Clarice at sa orphanage? Cliffhanger.
Sel, sabi ni Adrian seryoso, tulungan mo akong hanapin ang anak mo. At ang katotohanan sa likod ng lahat ng ito, tumingin siya kay Sel para sa mga anak natin, para sa katarungan. Kinabukasan, maaga pa. Naglakbay si Sel at Adrian papunta sa probinsya kung nasaan ang orphanage. Ang biyahe ay tahimik, pero puno ng tensyon at pag-asa. Salamat, Adrian. Mahina ang boses ni Sel. Kung wala ka, hindi ko alam kung paano ko sisimulan ito. Tumingin si Adrian kay Sel. Huwag kang mag-alala, Sel. Ang lahat ng ito ay para sa katarungan at para sa mga bata. Nakarating sila sa isang lumang bahay ampunan, ang tahanan ng puso. Hindi ito mukhang moderno. Ang mga pader, luma na. Ang bakod, may kalawang. Pagpasok nila, sinalubong sila ng isang babae. Siya si Sister Agnes, ang matandang madre na nagpapatakbo ng orphanage. Ang kanyang mukha, puno ng pagod pero may kabutihan. Magandang umaga po. Bati ni Adrian. Ako po si Adrian Montemayor at ito po si Sel Soriano. Nahanap po namin ang inyong contact sa isang bank transaction. Nagulat si Sister Agnes. Bank transaction? Hindi ko po maintindihan. Sel. Adrian tumingin kay Sel. Ipakita mo ang silver locket. Inilabas ni Sel ang locket. Sister, ibinigay ko po ang anak ko sa isang charity na tinatawag na Aruga ng Pag-asa. 5 taon na ang nakalipas. Sinabi po sa akin na dito siya dadalhin. Alam niyo po ba ang charity na yon? Nag-iba ang mukha ni Sister Agnes. Naging malungkot. Aruga ng Pag-asa, bulong niya. May nakapunta na po sa akin na babae dati. Nagpakilala na taga-charity. Isang bata ang idinala niya dito. 5 taon na ang nakalipas. Pero hindi ko alam ang pangalan ng bata. Ang sinabi lang sa akin, Maria ang pangalan. At ang pamilya, nagpapasalamat sa pag-aalaga. May isa pa po kaming pangalan, sabi ni Adrian. Soledad Reyes. Alam niyo po ba kung sino siya? Nag-aalangan si Sister Agnes. Si Soledad, siya ang dating sekretary dito, pero umalis siya bigla. 5 taon na ang nakalipas, hindi namin alam kung bakit. Nagkaroon lang ng malaking halaga ng pera sa bank account niya at umalis na. Golden moment. Niyakap ni Sel ang locket, ang puso niya, puno ng pag-asa, ang anak niya. Hindi pa huli. Dangling mystery. Bakit umalis si Soledad Reyes bigla? May connection ba siya kay Clarice? At bakit ang locket ang tanging pruweba na meron si Sel? Cliffhanger. Habang papalabas sila sa orphanage, tumawag si Rico kay Adrian. Sir, may bago po akong nalaman. Ang pangalan po ni Soledad Reyes, nakarehistro po sa isang property na pag-aari ng Pamilya Montemayor. Napatigil si Adrian sa tawag ni Rico. Property ng Montemayor. Sigurado ka, Rico? Opo, sir. Isang maliit na bahay sa probinsya. Matagal nang nakapangalan sa pamilya Montemayor. Pero ang nakalagay na tenant doon, si Soledad Reyes. Umiling si Adrian. Hindi ito nagtutugma. Bakit siya nakatira sa property namin? Ang hinala niya kay Clarice, lumalaki. Ang lahat ay parang isang malaking puzzle na unti-unting nabubuo. Sel, Adrian tumingin kay Sel. Kailangan nating hanapin si Soledad Reyes. Nagpunta sila sa bahay na sinasabi ni Rico. Ang bahay ay luma, pero malinis. May mga halaman sa harap. Kinatok ni Adrian ang pinto. Walang sumasagot. Pero sa gilid ng bahay may nakita si Sel. Isang lumang swing na may nakasulat na pangalan, M. Soriano. Ang puso ni Sel kumabog ng mabilis. Anak ko. Sel! Adrian nakita rin ang swing. Hindi ito coincidence. Biglang bumukas ang pinto sa kabilang bahay. Isang matandang babae, si Aling Feli, lumabas. Sino po kayo? Tanong ni Aling Feli, nagtataka. Magandang araw po. Bati ni Adrian. Hinahanap po namin si Soledad Reyes. Nakatira po ba siya dito? Ay si Soledad, sabi ni Aling Feli.
Naku, matagal na siyang wala dito. Umalis siya bigla. 5 taon na ang nakalipas. Pero bago siya umalis, may babae na dumalaw dito. Isang eleganteng babae. Nag-iwan ng malaking halaga ng pera kay Soledad. Eleganteng babae? Adrian mabilis na lumapit. Anong hitsura niya? Matangkad? Mayaman? Opo, sir. Sobrang ganda niya at ang kanyang damit mamahalin. Parang artista. Ang pangalan niya, Clarice yata. Napako si Sel. Si Clarice. Ang lahat ay nagiging malinaw. Ang kasinungalingan. Ang panlilinlang. Ang utang na loob na pinilit ipabayad sa kanya. Aling Feli, may alam pa po ba kayo tungkol sa bata na Maria Soriano? Tanong ni Sel, desperado. Si Maria, sabi ni Aling Feli, ngumiti. Ang cute na bata. Dinala ni Soledad dito nung sanggol pa lang. Pero after a few months, kinuha siya. Ang sabi, may nag-ampon na sa kanya. Golden moment, niyakap ni Sel ang swing. Ang kanyang luha ay dumadaloy. Ang kanyang anak, buhay. At malapit lang, dangling mystery. Sino ang nag-ampon kay Maria? May connection ba sila kay Clarice? At bakit ganun na lang ang galit ni Clarice kay Sel? Cliffhanger. Habang pauwi sila, tumawag si Doña Salvacion kay Adrian. Adrian, may emergency. Si Clarice, nahimatay sa villa. At may nakita akong lihim na kwarto sa ilalim ng kanyang kama. Puno ng mga gamit ni Diana. Dali-dali silang bumalik sa Villa Montemayor. Naabutan nila si Clarice, nakahiga sa kama, hindi pagising. Si Doña Salvacion, umiiyak. Hawak ang mga lumang larawan ni Diana. Adrian, Doña Salvacion, hikbi-hikbi. Nakita ko ito. Sa ilalim ng kama ni Clarice, parang shrine. Dinala ni Doña Salvacion si Adrian at Sel sa isang lihim na kwarto sa likod ng aparador ni Clarice. Pagbukas ng pinto, nanlamig si Adrian. Ang kwarto, puno ng mga gamit ni Diana, ang kanyang mga damit, ang kanyang mga libro, ang kanyang mga alahas. Lahat ay nakaayos ng maayos, parang museum. Sa gitna, isang malaking larawan ni Diana, may nakalagay na kandila sa harap. Anong ibig sabihin nito, Mama? Tanong ni Adrian, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ko alam, Adrian. Simula nang mawala si Diana, nag-iba si Clarces. Naging obsessed siya sa kapatid niya. Kinuha ni Adrian ang isa sa mga libro ni Diana. Sa loob, may nakasulat na liham. Hindi para kay Adrian, kundi para kay Clarice. Clarice, alam kong mahal na mahal mo ako, pero kailangan mong tanggapin na hindi ko na kaya. Ang buhay ko, tapos na. Huwag mong sisihin si Adrian. Huwag mong sisihin ang mga bata. Napahinto si Adrian. Nagulat. Suicide? Adrian, ano yan? Tanong ni Sel, nakatingin sa liham. Pero may isa pang liham. Ang handwriting kay Clarice. Diana, bakit mo ako iniwan? Hindi kita papayagan. Hindi ko sila hahayaang sumira sa atin. Ang mga bata. Ang Adrian na yan. Lahat sila ay may kasalanan. At sa ilalim ng liham, isang punit na pahina mula sa diary ni Diana. Ang nawawalang pahina. Nakasulat doon. I'm scared of Clarice. She's becoming too possessive. She thinks I owe her everything because she always supported me. Hindi ko na kaya ang pressure. Naging malinaw ang lahat. Ang utang na loob na pinilit ni Clarice kay Diana. Ang obsession niya. Ang paghihiganti niya. Si Clarice, hindi lang gusto ang posisyon ni Sel. Gusto niyang palitan si Diana. Gusto niyang kontrolin ang buhay ni Adrian at ng mga basa. At si Sel, isang balakid. Golden moment. Nahulog ang diary mula sa kamay ni Adrian. Napatingin siya kay Sel. Ang kanyang mukha, puno ng pagsisisi. Ang mga salita niya kay Sel sa simula, umalingaungaw sa kanyang isip. Dangling mystery. Anong dahilan sa likod ng matinding obsesyon ni Clarice kay Diana?
May iba pa bang lihim ang pamilya Montemayor? At ano ang magiging reaksyon ni Clarice kapag nagising siya at nalaman na nabunyag ang kanyang lihim? Cliffhanger. Nagising si Clarice. Nakita niya sina Adrian at Cel at si Doña Salvacion nakatingin sa kanya. Ang kanyang mga mata puno ng galit at kabaliwan. Mga traidor! Lahat kayo! Sigaw niya. Mga traidor! Lahat kayo! Sigaw ni Clarice. Ang kanyang mga mata ay parang apoy. Sinubukan niyang bumangon, pero mahina pa siya. Nagulat si Doña Salvacion. Hindi niya inaasahan ang ganitong reaksyon mula sa kanyang pamangkin. Clarice, ano ang pinagsasabi mo? Tanong ni Doña Salvacion, puno ng pagtataka at takot. Huwag kang magkunwari, tita. Alam kong alam mo ang lahat. Ginagamit mo lang ako para mapanatili ang pekeng karangalan ng pamilya Montemayor. Tumayo si Adrian. Ang kanyang muka seryoso. Walang awa. Clarice, tapos na ang laro mo, sabi ni Adrian. Alam na namin ang lahat. Ang tungkol kay Diana, ang tungkol sa Charity, ang tungkol kay Cel, at sa anak niya. Nanlaki ang mga mata ni Clarice. Hindi! Hindi ito totoo. Hindi mo pwedeng gawin sa akin ito, Adrian. Ako ang nag-alaga sa mga anak mo. Ako ang nagprotekta sa pamilya mo. Protektahan? O kontrolin? Tanong ni Adrian. Ang mga liham ni Diana, ang diary niya, ang lahat ay nagpapakita ng totoo. Clarice. Tumalikod si Adrian kay Clarice. Humarap siya kay Doña Salvacion. Mama. Adrian. Ang kanyang boses ay malungkot. Nagamit ka ni Clarice. Ang hiya at karangalan ng pamilya, naging instrumento niya para masira ang buhay ng isang inosenteng tao. Napaupo si Doña Salvacion. Ang kanyang muka, puno ng pagsisisi. Ang kanyang mga kamay, nanginginig. Hindi ito totoo. Bulong ni Doña Salvacion. Gusto ko lang protektahan ang pamilya natin. Pero sa ginawa mo, Mama, sabi ni Adrian, tumingin kay Cel. Halos sirain mo ang buhay ni Cel at ng kanyang anak. At ang mga apo mo, halos mawalan sila ng pag-asa. Golden moment, yumakap si Cel kay Doña Salvacion. Doña, hindi pa huli ang lahat. Ang pagpapatawad ay laging nariyan. Pero kailangan nating harapin ang katotohanan. Ang kanyang pagpapatawad ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa pagmamahal sa mga anak ni Adrian. Dangling mystery, ano ang magiging huling barahan ni Clarice? Susubukan pa ba niyang manlinlang? At ano ang magiging papel ni Doña Salvacion sa paghahanap sa anak ni Cel? Cliffhanger. Biglang tumawa si Clarice, isang tawa na puno ng galit at kabaliwan. Hindi pa tapos ang laban. Ang anak ni Cel ay nasa isang lugar na hindi ninyo mahahanap kailanman. At kayo, Adrian, hindi mo kailanman magiging pamilya ang Cel Soriano na yan. Ang mga salita ni Clarice umalingaw-ngaw sa isip ni Cel at Adrian. Ang anak ni Cel ay nasa isang lugar na hindi ninyo mahahanap kailanman. Pero hindi sila sumuko. Ang pag-asa ay mas matibay kaysa sa mga banta ni Clarice. Anong gagawin natin, Adrian? Tanong ni Cel. Ang kanyang boses ay puno ng pangamba, pero may determinasyon. Hindi natin alam kung saan siya dinala ni Clarice, pero meron tayong koneksyon. Si Doña Salvacion, nakaupo, tahimik. Ang kanyang muka, puno ng pagsisisi. Cel, Adrian, mahina niyang sabi. May alam ako. Isang lugar. Isang safe house na ginagamit ni Clarice noong bata pa siya. Kapag nagtatago siya mula sa pamilya, isang lugar na alam kong hindi niya naaalala na alam ko. Nagkatinginan sina Cel at Adrian. Ang pag-asa, lumiwanag. Nasaan, Mama? Tanong ni Adrian. Sa isang liblib na bayan sa Batangas. Isang lumang bahay. Matagal na niyang hindi binibisita, sabi ni Doña Salvacion. Pero baka doon niya itinago ang anak mo, Cel, para masira ka. Agad silang naglakbay patungo sa Batangas.
Ang biyahe ay mahaba. Ang bawat sandali, puno ng kaba at pananabik. Nakarating sila sa isang lumang bahay. Ang bahay ay luma na, halos gumuho na. Walang kuryente, walang tubig. Ito nga, sabi ni Doña Salvacion, pumasok. Dito siya nagtatago dati. Ang mga Montemayor ay hindi gusto ang kanyang ugali. Pumasok sila sa loob. Ang bahay ay tahimik. Ang lahat ay puno ng alikabok. Walang tao. Golden moment. Niyakap ni Sel ang isang lumang laruan na nakita niya sa isang sulok, isang basag na manika. Niyakap niya ito at naramdaman niya ang presensya ng kanyang anak. Dangling mystery. Kung wala si Maria sa bahay, nasaan siya? May iba pa bang lihim si Clarice na itinago? At ano ang magiging reaksyon ni Clarice kapag nalaman niya na nabunyag ang kanyang huling lihim? Cliffhanger. Habang pauwi sila, tumawag si Rico. Sir, may bago po akong nalaman. Si Soledad Reyes. Nakita ko na po ang address niya ngayon. Nasa Maynila siya at may nakasama siyang bata. Isang bata na 5 taon gulang. Mabilis silang naglakbay pabalik sa Maynila. Ang address ni Soledad Reyes ay nasa isang tahimik na residential area. Ang puso ni Sel, kumakabog ng malakas. Anak ko, malapit na. Nakarating sila sa isang simpleng bahay. Tumigil ang kanilang kotse. Nakita nila si Soledad Reyes, nagdidilig ng halaman sa labas ng bahay. Sa tabi niya, isang maliit na bata, naglalaro ng bola. Isang bata na may 5 taon gulang. Ang kanyang mga mata, malaki at maliwanag. Ang kanyang nangiti, parang ang nangiti ni Sel noong bata pa siya. Golden moment. Napatigil si Sel, hindi siya makagalaw. Ang bata, ang kanyang anak, ang Maria na matagal na niyang hinahanap. Naramdaman niya ang init ng luha sa kanyang mga mata. Sel! Bulong ni Adrian, hawak ang kanyang kamay. Siya na. Lumapit si Sel at Adrian kay Soledad. Nagulat si Soledad. Soledad Reyes. Adrian, malumanay ang boses. Kami po si Adrian Montemayor at Chel Soriano. Nahanap po namin kayo. Nanlaki ang mga mata ni Soledad. Adrian, Chel ko ka. Nasaan ang anak ko? Tanong ni Sel. Ang kanyang boses ay nanginginig. Si Maria? Tumingin si Soledad sa bata. Ang kanyang mukha, puno ng pagsisisi. Nasa akin siya, Sel. Hindi ko kayang ipaubaya siya sa iba. Mahal ko siya. Pero, alam kong may karapatan ka sa kanya. Sinimulang ikwento ni Soledad ang lahat. Kung paano siya nilinlang ni Clarice. Kung paano siya binigyan ng malaking halaga ng pera para itago si Maria. Pero sa huli, hindi niya kayang ibigay ang bata sa ibang pamilya. Kaya dinala niya si Maria at umalis siya sa orphanage at tinago ang bata. Lumapit si Sel sa bata. Lumuhod siya. Maria, mahina niyang sabi. Tumingin ang bata kay Sel, nagtataka. Sino po kayo? Kinuha ni Sel ang silver locket mula sa kanyang bulsa. Ibinukas niya ito. Sa loob, isang maliit na larawan ni Sel. Noong bata pa siya. Ako ang mama mo, anak. Sabi ni Sel. Ang kanyang luha ay dumadaloy. Matagal kitang hinanap. Mahal na mahal kita. Niyakap ni Maria si Sel ang pagmamahal ng isang ina at anak. Muling nagkonektado. Dangling mystery. Anong magiging kapalaran ni Clarice? At ano ang magiging buhay ni Sel, Adrian, Mariani at ng mga bata sa Villa Montemayor? Cliffhanger. Habang niyayakap ni Sel ang kanyang anak, tumawag si Rico kay Adrian. Sir, may bago po akong nalaman. Si Clarice, nagpakamatay po sa loob ng villa pero may liham siyang iniwan. Isang liham para sa inyo, sir. Bumalik sina Sel, Adrian at Maria sa Villa Montemayor. Tahimik ang lahat. Ang balita tungkol sa pagpapakamatay ni Clarice, bumalot sa buong villa. Si Doña Salvacion, umiiyak. Ang kanyang puso, puno ng pagsisisi at lungkot. Kinuha ni Adrian ang liham na iniwan ni Clarice. Ang kanyang mga kamay,
nanginginig. Adrian, niyakap ni Sel si Adrian. Ang kanyang puso, puno ng lungkot. Ang galit niya kay Clarice, napalitan ng awa. Isang babaeng nawasak ng pagmamahal at obsesyon. Hindi siya masamang tao, Adrian, sabi ni Sel. Nawala lang siya sa kanyang sarili. Ang kanyang puso nasira. Tumango si Adrian. Ang kanyang mga mata puno ng luha. Naging bulag ako. Sa pagmamahal ko kay Diana, hindi ko nakita ang paghihirap ni Clarice. Kinabukasan kinausap ni Adrian si Sel. Sel, gusto kong manatili ka sa Villa Montemayor. Hindi lang bilang katulong, kundi bilang bahagi ng pamilya. Ikaw ang nagdala ng liwanag dito. Ikaw ang nagdala ng pag-asa. Tumingin si Sel kay Maria na masayang naglalaro sa mga kambal. Sila na ngayon, isang pamilya. Adrian, Sel ngumiti. Hindi ko pwedeng tanggapin ang lahat ng ito. Pero handa akong manatili. Handa akong maging bahagi ng pamilya. Pero hindi para palitan si Diana, kundi para maging sarili ko. Golden moment. Yumakap si Adrian kay Sel at Maria. Hindi ito isang pamilya na perpekto. Pero ito ay isang pamilya na puno ng pagmamahal, pagpapatawad at pag-asa. Dangling mystery. Anong magiging kinabukasan ng Villa Montemayor? At paano nila haharapin ang mga alaala ni Diana at Clarice? Cliffhanger, habang nagsasalita sila, dumating ang mga bata. Inigo, Mateo at Luna. Tumakbo sila kay Sel at Maria. Niyakap nila ang dalawa. Mama Sel, sigaw ni Luna. At si Ate Maria. Isang taon ang lumipas. Ang Villa Montemayor hindi na tulad ng dati. Hindi na ito isang lugar na puno ng lungkot at lihim. Ngayon, ito ay puno ng tawa ng mga bata, amoy ng sariwang sinigang at init ng pagmamahal. Si Sel, hindi na siya ang dating babaeng puno ng hiya. Naging matapang siya, naging isang matatag na ina para kay Maria at isang inspirasyon para sa mga anak ni Adrian. Si Adrian, nagbago rin. Hindi na siya ang lalaking nakakulong sa nakaraan at takot. Naging isang mapagmahal na ama at asawa na handang ipaglaban ang kanyang pamilya. Si Doña Salvation, unti-unti nang nagbabago. Ang kanyang puso, lumambot. Ang kanyang mga apo, ang kanyang pag-asa. Natuto siyang magpatawad at natuto siyang tanggapin ang pagbabago. Ang hardin ng pag-asa. Sa likod ng Villa Montemayor, mayroon na silang isang maliit na hardin, punong-puno ng mga halaman. Ang bawat halaman may kwento. Mama Sel, sabi ni Maria, hawak ang kamay ni Sel. Ang ganda ng hardin natin. Oo, anak. Ngumiti si Sel. Ang hardin na ito ay parang ang buhay natin. May mga damo, may mga bulaklak, may mga panahon na mahirap, may mga panahon na masaya. Lumapit si Adrian. Hawak ang mga kamay ng mga kambal. At ang hardin na ito, Sel, sabi ni Adrian, tumingin sa kanyang mga mata, ay simbolo ng pag-asa, ng pagpapatawad at ng pagmamahal. Mga nag-aaral at dating. Nahanap na ba ni Sel ang kapatawaran? Oo, nahanap niya ang kapatawaran para sa kanyang sarili, para sa kanyang nakaraan, at para kay Clarice. Nauunawaan niya na ang galit ay makakasira sa kanya. Nakahanap ba sila ng kapayapaan? Oo. Ang Villa Montemayor, naging tahanan na ng kapayapaan. Ang mga bata, masaya. Ang kanilang pamilya, buo. Anong aral ang naiwan sa mga tagapakinig? Gaya ng sinabi ko dati, mga kapuso. Clara, sa kanyang boses na puno ng damdamin. Ang pamilya ay hindi nabubuo sa pagiging perpekto, kundi sa mga pusong handang magbukas muli. Handang magpatawad, handang magmahal. Ang buhay ay puno ng pagsubok. May mga kasinungalingan, may mga lihim, pero sa huli, ang katotohanan at pagmamahal ang magdadala sa atin sa kapayapaan.
Ang hardin ng pag-asa lumalago. Ang puso ng Villa Montemayor muling nabuhay. At dito nagtatapos ang kwento ni Nacelle at Adrian, ang kanilang paglalakbay tungo sa paghahanap ng pamilya, katarungan, at pag-asa sa gitna ng mga pagsubok. Mga minamahal kong tagapakinig, sa ngalan ng Kwentong Puso, isang taos-pusong pasasalamat ang aming inihahandog sa inyo, sa inyong paglalaan ng oras at puso upang samahan kami sa bawat kabanata ng buhay ni Nacelle at Adrian. Ramdam namin ang bawat buntong hininga ninyo, ang bawat patak ng inyong luha, at ang bawat ngiti na inyong ibinahagi sa aming kwento. Ang pagsusulat ng Ang Puso ng Villa Montemayor ay hindi naging madali. May mga gabing halos hindi ko malaman kung paano ko ipagpapatuloy, lalo na sa mga eksena kung saan dinudurog ang puso ni Cel o kung saan kailangan nating unawain ang sakit sa likod ng galit ni Clarice. Ngunit sa bawat pagsubok, may isang maliit na apoy ng pag-asa na nagpapaalala sa akin na ipagpatuloy. Dahil alam kong marami sa atin ang makakaugnay sa mga pinagdaanan ng ating mga tauhan. Ang kwentong ito ay inspirasyon mula sa mga totoong laban ng bawat Pilipino para sa pamilya, dignidad at pagmamahal. Ito ay paalala na sa kabila ng pinakamadilim na gabi, laging may bukang liwayway na naghihintay, na ang pagpapatawad ay hindi para sa iba, kundi para sa kalayaan ng ating sariling puso, at na ang pag-ibig ay sapat para maghilom ng anumang sugat. Ngunit may isang tanong na nais kong iwanan sa inyong mga puso. Matapos ang lahat ng pinagdaanan ni Cel, kaya mo rin bang patawarin ang taong labis na nagpahirap sa iyo, gaya ng pagpapatawad na natagpuan niya? Ang inyong mga sagot at saloobin ay napakahalaga sa amin. Kung naantig ang inyong puso ng kwentong ito, inaanyayahan namin kayong ibahagi ang inyong mga kaisipan sa comment section sa ibaba. Huwag din po ninyong kalimutang i-like ang video na ito at ibahagi sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Ang inyong suporta, ang aming nagsisilbing inspirasyon. Maraming salamat muli at hanggang sa muling paglalakbay ng puso. Ang kwento ay isinulat ni Kwentong Puso